Malapit na rin tayong mag for good dahil may limit din po yung ating pagtatrabaho dito sa Taiwan. Hindi naman po habang buhay ay nandito rin ako sa Taiwan, kaya magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito wala po muna tayong fishing adventure. Samahan niyo po muna ako sa ating mga gagawin ngayong araw na ito. Ngayon po ay alas 12 na po ng tanghali o past 12 na po ng tanghali. Kakalabas din natin kanina o kaka-break time lang din natin ng alas 12 po ng tanghali. Yan, kakatapos ko rin pong kumain. Tapos pahinga ng konti. Ngayon po ay nandito tayo sa bakuran ng aming pinagtatrabahoan na company. Yan, nandito tayo sa Shanghai, pagawaan po ng gunting. Itong aming pinagtatrabahoan dito sa bansang Taiwan. Tapos habang nagpapahinga tayo or nagpapababa tayo ng kinain, dahil mamaya pa naman pong 1 PM yung aming balik sa trabaho, tingin-tingin muna tayo dito sa bakuran. Tingnan natin yung mga tinanim nila Laupanyang o yung aming boss na babae. Ayan. Papaya. Doon pala yung kuhanan natin ng kamote sa dulo. Ayan. Ngayon po dito sa bandang amin, mahangin pa rin dahil malapit nga tayo sa dagat. Tapos may bayabas dito, may nakita tayo. Kuhanin natin itong isa. Hinog na po ito. Ayos. Nakakuha pa tayo ng bayabas. Naalala ko nung bata ako, lagi kaming kumukuha ng bayabas sa kagubatan. Lalong lalo na dun sa amin sa Baguio, sa Benguet. Tapos dito po ay may tanim silang talong ngayon. Dati dito tayo nagtatanim ng kamote, unang gulay. Ngayon sila boss po ngayon ang nagtanim. Tapos may tanim din sila ditong kalabasa, ayun, namulaklak na. Eto, hindi ko alam kung anong gulay ito. Ayan na. Hindi naman tayo masyadong maalam sa gulay, lalong lalo na pag maliit pa. Pero pag medyo lumaki-laki na yan, medyo baka malaman na natin kung repolyo or cabbage. Or in English ko lang pwede ring broccoli o cauliflower. Sinisingit-singit po nila dito sa may mga halaman. Ganyan ginagawa nila boss o yung nanay po nung boss naming lalaki. Yan po ang hilig niya. Tapos may kamote rin dito, may tinanim rin siya. Yan, puro talong, kalabasa. Ang Laupanyang po ay boss na babae. Ay, meron pa dito. Tapos dito po ay may tanim silang yan, spinach. May sili rin dyan. Pinakita ko lang sa inyo yung mga tanim nila boss, yung boss kong babae. Hindi na rin tayo makapagtanim dito kasi yun nga, may tanim sila. At saka syempre sa kanila ito, hindi natin pwedeng tanim naman nang hindi tayo nagpapaalam. Tapos may roses pala dito, roses po para sa inyo. Yan. Habang naka break time din pala tayo guys, ay punta tayo dun sa labas, mamili tayo ng ating iluluto para sa dinner natin mamaya. Mamili tayo ng mga pang ulam-ulam natin, yung sapat lang hanggang bukas siguro, hanggang sa susunod na araw. Bali budget natin ng mga 3 days siguro, kasi may mga stock pa naman tayong isda dun sa rep, kaya hindi tayo bibili ng marami. At mamaya meron din po tayong i-update mamayang gabi na siguro. So samahan nyo po muna ako ngayon sa ating araw. Ngayon naman ay bili naman tayo sa labas. Labas po tayo. Malapit lang naman po dito yung grocery, pero kailangan pa rin natin motorin. Dahil dito po sa company pala namin ay probinsya po ng Changhua. Nandito kami sa Changhua County. Yan. Tapos yung ating motor pala dito ay pinainit na natin. Ayun, maalikabok dito kasi mahangin nga.
palaging nadadapuan ng alikabok. Bukas na natin yan paliguan. Ngayon po, labas na tayo. Let's go. Ngayon guys, kuha lang tayo ng malunggay. Nandito na tayo sa aming madalas na kinukuhanan. Dito lang po sa gilid ng kalsada, yan oh, yung malunggay. Kuha lang tayo ng ating panghalo sa sinabawan. Ayan ang malunggay oh. Dito po sa Taiwan, hindi nila kinakain ito. Parang ano lang sa kanila, parang damo lang. Pero tayo mga Pilipino kinakain natin. Dito naman ay pwedeng kumuha guys, kilala na rin tayo dito. Ayan. Ayan. Sabi nila yung bulaklak ay kinakain din daw, pero tayo hindi muna tayo kukuha kasi konti pa lang. Ayan. Kunin lang natin yung medyo bata-bata pa. Dito ay marami din no. May mga bunga pa yung iba. Ayan. Kunin natin yung iba. Sapat lang po ang kukunin natin kasi panghalo lang naman natin sa tinola. Hindi natin masyadong dadamihan. Sapat lang. Ngayon po okay na po ito. Panghalo lang naman ang ating kukuhanin. Ayan. Malunggay. Malunggay is live. Halo natin sa ating tinola. Tapos bili naman po tayo ngayon ng ating karne. Punta tayo sa grocery. Yung kinawanan natin ng malunggay ay malapit lang din dito sa grocery. Wala pa sigurong 100 meters. Yan. Pasok mo tayo sa grocery. Kuha tayong basket. Mamili tayo ng ating mga sangkap kasi mamayang gabi ay malamig. Kaya hindi na tayo makalabas. And kompleto naman po dito ng prutas tsaka gulay. Halos kompleto. Bili tayo ng ating pang tinola. Ito sayote oh. Naka sale siya 34 NT. Dating 48, ngayon ay 34 na lang. So bili natin itong mas malaki. Sayote, tapos yung ating karne na iluluto. Tapos bili rin tayo ng karne ng baboy. Yan, 113. Tapos may nakasale pala na manok dito. Dati siyang 278, ngayon 195 na lang. Kasi may expiration to. Ngayon po ay 29 yung expiration nya. Yung mamaya naman po natin iluluto. Tapos yung iba lagay na lang natin sa freezer para hindi masira. So ito na lang bibili natin, 195. Mura na po ito kumpara sa 278 dati. Okay na po yan. May mga ingredients naman na tayo doon na gaya ng sibuyas, luya, bawang. Ngayon po magbayad na tayo dahil malapit na rin tayo mag time. 15 minutes lang ay alauna na po ng hapon. Yung ating karne, pang budget na natin yan ng isang linggo. Yaw, abutin pa yun ng isang linggo kasi may ano tayo, may isda. Pamalit-malit natin sa isda. $382 NT. Sa peso ay pag i-convert natin yan ay mga 550 to 600 pesos. Ayan. Siyempre dito
Hindi natin pwedeng convert kasi nandito tayo sa Taiwan. Yung bibili natin dollar. Tara na po. Ito yung ating motor. Ayun na po, nag-in na tayo. Ang oras pala natin ngayon ay 12:55 na. Ngayon po ay November 29. November 29. Yung mga napamili natin guys ay ilagay muna natin sa rep, lalong lalo na yung mga karne dito sa baba kasi mamaya naman ay maglilinis tayo. Ngayon po ay alauna na, pasok na tayo. Start ulit ng trabaho. Yung mga kasama ko ay trabaho na rin. So mamaya na lang po ulit guys, pagkapas natin sa trabaho. Work muna tayo. Start na tayo ng ating mga makina. Walang meter yung Ngayon guys ay alas 5 na po ng hapon. Ngayon po ay mag-out na tayo o magtaka doon sa malapit sa office. Tapos magpi-fill up din pala tayo ng overtime sheet ulit. Gaya ng pinakita natin nung nakaraan. Yung araw po ay bumaba na o pababa na. Sunset, ganda po niyan pagka nasa dagat. Lamig na. Ang degrees natin ngayon ay ayun 120 so hindi gaya. And kasama ko si paring Jester. Let's go, mag-out na tayo at para makapagkape pa. Dahil malamig na naman ngayon. Ang temperatura natin ngayon ay 17 degrees yata. Ngayon po ay last day namin, Friday, November 29. Pero bukas meron pa rin kaming overtime day. O overtime namin bukas, pasok namin Saturday. Maghapon na naman po tayong papasok bukas. Let's go! Ay mga katrabaho natin Taiwanese. Okay. Taka. Japan na. Shout out! Shout out kay Lugs TV. Hey, shout out! Ay si kay Lugs TV. Ayan, mag-out muna tayo. Ang oras natin ngayon ay 5:02 na. O 17:02. Punta na tayong office. Yung mga kasama natin ay nag-fill up na. Ayan na sila. Ngayon guys, tapos na po tayo mag-fill up ng overtime slip. Kasi po lahat ng pinapasok natin sa overtime nililista na po natin doon sa overtime slip requirements po nila boss. Let's go, magkape muna tayo dahil malamig na. I-search nga natin sa Google kung anong temperatura ngayon. So ang temperatura natin ngayon ay 19, pero mamaya mas lalamig pa, aabutin ng 17, ayan, 16 base po sa Google. Yan. Coffee muna tayo, barista baka naman. Ito yung lagi kong binibili po na kape. Gawa nga po ng hindi siya matamis, tapos medyo mapait-pait siya, tsaka mababa sa calories. Yun no. Base rin pala sa calories no. 100 calories po ito. Coffee po tayo. Yung araw pa ay bumaba na. Mamaya na lang po tayo magluto pagka labas natin mamayang 8:30 po ng gabi. Kasi ngayon po ay 30 minutes lang yung break time natin. Hindi kaya nating magluto dahil maikli lang ang oras ng break time natin. Habang tayo nagkakape, kachat ko po yung aking asawa. Tulog na daw po yung aking anak. Ang aga po niya makatulog. 5:30 pa lang ay tulog na.
Yan. Bukas ulit natin siya kausapin. Siguro mga umaga na po. Ngayon guys, overtime ulit tayo. Mamaya na lang po tayo ulit mag-vlog. Shoutout guys! What's up? Di ka makita kay Logs. Uwian na tayo guys! Uwian na! Pahinga muna! Ayan. Ngayon guys, kakalabas lang po natin sa overtime. Magluto naman tayo ngayon. Yan. Dito na tayo sa dorm. Malapit lang po yung ating pinagtatrabahoan, no? Konting lakad lang. Magluto naman tayo ngayon ng tinola. Ayos. Tinola. Ano kaya Stevie? Magsinabawan tayo, lamig eh. Oo, malamig. Sobrang lamig na po dito sa Taiwan ngayon guys. 16 degrees na eh ngayon. 16 degrees, mababa pa daw eh. Oh, mamaya madaling araw, 30 hanggang 12. Grabe. Ang lamig. Kaya magtinola tayo. Ngayon guys, nakahiwa na po tayo ng ating mga ingredients. Naiwa ko na rin yung ating manok. Yan. Mamaya natin iwain sa sayote. Tapos yung ating malunggay nandito na rin. Magtinola po tayo ngayon dahil malamig. Sarap na naman ang ating higupan nito mamaya. Umpisa na po natin maggisa. Maglagay na po tayo ng mantika. Ayan, konti lang. Gisa na natin yung ating bawang, sibuyas, at luya. Sabayan na po yan. Para walang away. Sabayan na. Walang mauuna at walang mauhuli. Ayan, depende naman sa atin kung anong unahin natin. Tapos, lagay na po natin yung ating manok. Ayan. Para may gisa na natin. Gisa muna natin ito mabuti. Habang ginigisa natin, maglagay na rin tayo ng patis. Yan. Patis. Yan po. Dagdagan na lang natin mamaya ng alat pag kulang. Medyo pagsabawin muna natin ito bago natin lagyan ng sabaw o tubig. Ngayon guys, medyo nagmantika na. Patayin muna natin. Ilipat natin dun sa ating kaserola para mas marami tayong may lagay ng sabaw. Ilipat natin dito bago natin lagyan ng sabaw. Tapos lagyan na lang natin ng tubig. Smoothin natin. Yan. Tapos maglagay na po tayo ng paminta. Ayan. Pampalasa yan. Maglagay din po tayo ng isang Knorr cubes. Yan. Madalang lang naman po tayo maglagay nito, paminsan-minsan. Tapos pakuluan po muna natin yan bago natin ilagay yung gulay. Yun, kuluan na po. Ilagay na po natin yung ating gulay. Gulay at saka yung sili at saka yung sayote. Ayun dilata. Hindi, ito hintayin mo na, malapit na maluto. 10 minutes na lang, luto na to. Yun. Dagdagan pa natin ng asin guys. Kasi konti lang yung nilagay natin na patis. Tansyahan lang. Ayan. Natin halo-haloin. Ayan po, kuluan na ulit. Ilagay na natin yung ating malunggay. Bali, siguro nasa 45 minutes din natin ito yung niluto o 50 minutes. No, Kellogg's TV. Yan, para may ulam kami nila Kellogg's TV. Shoutout! Kaya dinamihan natin yung luto. Dahil papatikimin natin yung ating mga kasama dito. Yan. Yun oh, sarap nito. Isang kuluan na lang po yan. Kain na po tayo. Luto na po yung ating tinola. Kain na po tayo. Ngayon guys, kain na tayo. Ito ang aming dinner ni Paring Jester. Tapos sila Kellogg's TV ay tapos na pong kumain. So bago tayo mag-ubisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa magandang sa aming harapan. Basta-basta niyo po ito magbigay sa aming physical ng pangatawan ng kalakasan. Ganun po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain muna tayo. Abo. Sabi ng Korean. Tinola. Pagkalabas sa trabaho, kain. Ngayon na tayo maglinis. Parang Jester, nakalinis na pala. Ligo na ako. Umuusap nga doon sa loob eh. Oo. Sa lamig pa naman eh. Tapos buti nga may heater tayo no? Hindi talaga kaya pag walang heater.
Anong masasabi mo sa tinola natin? Ayos pre. Ayos, Sarap masarap. ang gulay nito. Kain po. Kain lang tayo ng dinner. Nagkuha ko pala kami ng balonggay. Kain ng tanghali. Sinapay ko na, bumili ng manok. Sabi ko, mukhang malamig ngayon hanggang bukas ah. Masarap magsinabawan. Bicol, ano sana ang luluto ko? Express. Susunod na lang na araw. Pampagatas to. Last day, tomorrow. Mm. Pwede namang mahinga. Pwede Saturday. na magpa-petiks-petiks. Oo. Sunday no. Mm. Day off. Wow, sarap na sabaw. Mabait yung titarakan. Half day ah. Update yung kanina no? Umuwi ata. Uwi na. Uwi ng kauso na. Yan, kwentuhan kami habang nakain. Sa mga nangyayari sa buhay-buhay namin araw-araw. Sa trabaho. Ah, grabe. Wala muna tayong isda ngayon. Bukas na po ulit. Gagawin na ata ang apprentice ni Samsung yun, no? Yung bago. Tinuturo ang gana eh. Magandang araw po sa ating lahat o magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay umaga na. Ang oras po natin ngayon ay 5:45 AM na po. Hindi na po tayo nakapag-vlog kagabi dahil nga po napagod na, tapos nag-asikaso pa tayo. So ngayong umaga po ay magkakape tayo, tapos mag-update tayo ngayon regarding dun sa nangyayari na sa ating bahay o sa mga nagaganap dun sa Pilipinas, dun sa ating bahay. Hindi na po tayo nakakapag-update dun sa bahay kasi nga wala man namang masyado tayong i-update. Tapos nitong nakaraang linggo lang merong nangyari sa ating bahay o merong naganap, kaya i-update po natin ngayon. So bago natin i-update, magkape po muna tayo. Nandito tayo ngayon sa kuhanan natin ng tubig. Magkape lang tayo. Sarap magkape ngayon kasi malamig. Ang degrees pala natin ngayon guys ay umaabot na po siya ng 13 degrees ngayong umaga dito sa bandang amin, dito sa Heimei Township, Changhua, Taiwan. Yan. Umaabot na siya ng 13 ngayon. Lalong lalo na kaninang mga madaling araw pa, sobrang lamig. Kaya ngayon po ay naka-jacket na tayo ng makapal. Tapos mamaya ay meron din pala tayong pasok ng alas 8 ng umaga, para meron na naman tayong overtime ngayong araw na ito. Yung pasok pala namin ngayong umaga o ngayong maghapon ng Saturday ay overtime pay po yun. Kaya pasukan natin kasi sayang, pandagdag din dun sa ating kinikita sa buwan-buwan para tayo makaipon-ipon. Kape po. Ngayon po ay medyo madilim pa ang kapaligiran. Ayan, mag-aalas 6 na po pero madilim pa. Siguro mga 6:30 pa yan, medyo liliwanag. After 15 minutes guys ay yan po yung kapaligiran na natin, lumiwanag-wanag na. Yan, dito tayo sa garden mag-update ng mga kaganapan sa ating bahay. Kasi po dito ay masarap umupo-upo, sariwa ang hangin, maliwalas ang kapaligiran. Yan. Tapos dito tayo palagi nakain, oh. Yan. Ating madalas na kinakainan. Tumubo na naman yung mga rosas ni boss, oh. Mga pink roses. Ayan, oh. Ang gaganda ng rosas. Ito po ay cherry blossom, oh. Itong puno na ito, namumulaklak na rin siya, oh. Paunti-unti. Yan. Mga orchids. Ang sarap din pagmasdan yung mga bulaklak sa paligid, lalo na sa mga bahay-bahay natin pagka may mga halaman. Magandang tignan ba, kumbaga nakaka-refresh yung bulaklak na pagmasdan. Ganda.
yung alagaan nila ng mga goldfish. Yan. Maganda rin magkaroon ng ganito sa bahay. Malaking aquarium na ganyan. Dito tayo sa may marmol. Yan. Marami pala nag-comment sa atin nung previous na vlog natin. Gemstone daw ang tawag dito. Ang ganda po nito sa bahay, yung ganitong lamesa tsaka mga upuan na ganito, talagang matibay. Matibay po yan. Kahit dekada yan dito, hindi basta-basta masisira. Kahit maarawan man, maulanan man, andyan pa rin yan. Ganda. Hoping na magkaroon din tayo nito sa ating bahay. Habang tayo nagkakape, kwentuhan muna tayo. I-update na po natin yung ating bahay, yung mga naganap o nangyari dun sa ating bahay na nasa Pinas. Yan. Itong aking bahay pala guys ay unti-unti ko rin po pinagawa, hindi po siya biglaan. Inaabot din po ng ilang taon. Yung unang nabili ko po ay unang nabili po namin ay lupa muna. I think way back 2019. Tapos nagpagawa kami ng bahay ay 2021 na po nung nakabalik ulit tayo dito sa Taiwan. Doon po natin inumpisahan. Hanggang sa unti-unti natin pong pinagawa. Pagka mayroong naiipon, naitatabi, yun po. Binibili natin ng materyales at pinapagawa po natin. Hanggang ngayon po, hindi pa rin tapos yung ating bahay. So ngayon, meron tayong konting update kasi nga meron tayong mga pinaayos na ibang parte doon sa ating bahay. Yan. At natutuwa po kasi talagang sobrang blessings po na dumarating sa buhay po namin. Hindi ko po inakala na makakapagpatayo po kami ng bahay. Dati po kasi ay nangungupahan din kami. Talagang bago ako mag-abroad, yun po talaga yung isang puntirya ko o yung pangarap ko na mabili o may patayo yung ating bahay. Yan, yun nga natupad na. Thanks God sa loob ng 10 years na pag-stay natin dito ay nakaipon tayo kahit papano. Unti-unti nakapagpagawa tayo ng bahay. Yan. Ito naman po kaya po binablog natin para maka-inspire din sa ating mga kababayan, sa mga kapwa nating OFW na kaya natin makapagpatayo ng bahay. Hindi man biglaan, unti-unti. Mas maganda nga po kung unti-unti kasi para maisip din natin kung ano yung mga kailangan natin idagdag. Actually guys, mas maganda talaga kung yung simula una hanggang matapos yung bahay ay meron tayong budget. Pero yun nga, dahil kapos tayo at hindi naman natin kaya yung isang bagsakan ba sa isang buong bahay hanggang matapos, kaya yun inunti-unti natin. Lalong lalo na tayo isang OFW, talagang mas maganda sa atin yung unti-unti na pagpapatayo ng bahay. Ito namang vlog na ito guys ay kaya ina-update natin, kaya binablog natin syempre para sa amin din at para maka-inspire din sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa OFW na nangangarap din na magkaroon ng bahay na kaya po natin kahit na sa unti-unti o paunti-unti na pag-iipon natin, kaya natin makapagpatayo ng bahay. Kahit kung simpleng bahay lang okay na, importante ay meron tayong matutuluyan. Kung ano lang po yung kaya natin, yun po ang pinaka-the best. Kung ano lang yung kaya ng budget natin. Yan. At ito nga mga nakaraang linggo, nagpapintura tayo, tapos pinayos natin yung ibang parte ng bahay. Ngayon po tapos na po yung pintura ng ating bahay, loob po at labas ng ating bahay. Maganda po yung kinalabasan ng ating pintura ng bahay. At nagpapasalamat din pala ako dun sa aking bayaw, kay Bayaw Julius. Yan, maraming salamat kasi isa rin siya sa tumulong sa pagpipintura dun sa aming bahay. Napakaganda po nung kinalabasan ng pintura ng ating bahay. Makikita rin po natin yan sa personal pagka uwi natin, malapit na po. Soon. Less than 2 months na lang po, kaya abangan po natin yan. Yan, i-update din natin yung ating bahay. So sa ngayon, ito muna yung ipapakita natin yung mga ilang kong larawan ng ating natapos na pintura ng bahay. Kaya thanks God, yan, unti-unti ay natatapos na po yung ating bahay. Susunod naman siguro po yung bakod, tapos yung gate. Yan,
at saka yung mga dirty kitchen, tapos yung mga cabinet ng ating kitchen, yan, hindi pa rin tapos, kaya medyo marami pa po, pero biyaya, unti-unti matatapos din po yan. At muli nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, dahil po sa inyo, sa inyong walang sawang panonood, yung sinasahod po natin dito sa YouTube na idadagdag ko po sa pang budget doon sa pagbili ng materials ng aming bahay. Tapos po yung iba ay naitutulong ko po sa aking magulang. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawa niyo pong suporta dito sa ating channel. Yan, sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Malaking tulong po yan sa amin. Kaya sobrang laki po ng blessing ng pangingisda po namin dito sa ibang bansa, kasi yun nga, palagi kong sinasabi na nagkakaroon tayo ng sahod, nagkakaroon tayo ng pang ulam-ulam, nalilibang tayo, di ba? All in one na po, kaya sobrang blessings po talaga ng ating pangingisda. Yun. So yun lang po muna yung update natin, yung ating pintura ng bahay na natapos. Thanks God, thank you Lord sa natapos na naman na biyaya. Yan, maraming salamat. Siguro bago tayo mag for good ay tapos na rin po yung bahay natin. At kahit papano ay sana makaipon pa tayo para at least makapag umpisa rin tayo ng negosyo o kahit ano, basta yung panghanap buhay ba na marangal, syempre. Yan, pag uwi natin sa Pinas. Yan, ilang taon na lang din po ay malapit na rin tayo mag for good. Dahil may limit din po yung ating pagtatrabaho dito sa Taiwan. Hindi naman po habang buhay ay nandito rin ako sa Taiwan, kaya kailangan ko pang lalong magsikap para sa aking pamilya. Yan, mag-ipon. Yan. Kaya talagang sinisipagan natin sa pagbablog, sa trabaho. Doble kayod talaga. Kailangang magsikap para pagdating ng panahon ay kahit pa paano makaipon. Yun nga, para matupad natin yung pangarap natin na kahit small business lang pagka uwi natin. Tapos sabayan natin ng vlog. Doon po natin ituloy yung ating vlogging career sa Pilipinas. Yan, abangan na lang natin yan sa mga susunod na taon. Yan. So maraming salamat po muli sa ating mga viewers, sa mga silent viewers natin, sa mga palagi nagko-comment, palagi pong nag-like, nag-share ng ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. So see you po sa ating mga susunod pang videos, sa ating mga gagawin pang fishing adventure. Ingat po tayong lahat and God bless po. Bye bye. Thank you po.